Kapag umuulan, ano pa nga bang bagay dyan? E di mainit-init at umuusok-usok pang champurado. Mapa-tsokolate o ube man, comfort food yan ng marami sa tag-ulan. Pero sa totoo lang, di naman kailangan pang maghintay ng ulan para kumain ng champurado. Kasi naman, meron ding malamig na version yan. Pero mapa-hot o chilled champurado, perfect yang inegosyo. Hindi na raw kailangan magpakulo at magluto dahil kung ang amats mo ngayon ay champurado, may on-the-go champurado na in a cup. Simple man ang produkto, huwag ismulin ang negosyong ito. May mahigit 40 branch na and counting. Ang nakapag-sign up na sa atin is more than 70 plus, but they're still finding some locations. So ngayon mga 40 plus yung active natin na in operation na siya. Ang nanay na si Oyet ang nasa likod ng champurado business na ito. Ang mga franchise nito nagkalat na sa iba't ibang panig ng bansa. Mayroon sa Cagayan, Albay, Cebu, at kung saan-saan pa. Na-surprise ako kasi initially parang my intention was just to sell. Kasi parang for the sustenance of our family, doon sa mga empleyado, ganun lang naman. I didn't think of something this big nung una. You know, but there was a magnitude of inquiries for franchise applications and all that. So parang, what's been happening? Bakit may mga ganito? So we decided to consult, yun nga yung ating marketing arm in terms of franchising CU franchise. May tinatago bang sikreto ang champurado ni Oyet? Mga kanegosyo, gusto nyo ba champurado? Sino ba ang may ayaw ng champurado? Lalo na ngayong panahon na ng tag-ulan, di ba? Magluluto tayo ngayon ng ube champurado pero para madali, gagamit tayo ng premix na ginagawa dito sa kanilang commissary. Ilalagay na natin sa kumukulong tubig. Parang gusto magpakain ng barangay. Isang barangay. Parang gusto magpakain ng isang barangay. Tuloy-tuloy lang ang halo. Pagkatapos ng halos 45 minutes, luto na ang ube champurado. Mahilig ka sa champurado, Miss Oyet? Opo. Kaya ito naging business mo. Lagyan lang ng gatas of your choice, pwede nang lantakan. Ang sarap. Masarap nga. Pero madali na niya iluto, ang sarap pa. Yung texture, yung tamis, so bahala na kayo kung ano niyo pang ilagay dito. Dagdagan niyo pa yung gatas. O gusto niyo evap or full cream milk. Naka mga kanegosyo, but wait, there's more! Kung ang tinikman ko ngayon ay yung hot champurado, maniniwala ba kayo na meron ding chilled champurado? Salo sa init, salo sa lamig, pero hindi utak, ha? Hindi lang kasi mainit ng champurado ang ibinebenta nila. Meron ding malamig. Gawa naman tayo ng chilled ube champurado with pandan. Ang lapot. Kasi alam nyo, minsan, pag gagawa kayo ng champurado, dapat totoong yung malagkit. Yeah. Kasi pag hindi, naiiba ho Very loose. Naiiba yung lasa. Lagyan lang ng gatas, pandan extract, at desiccated coconut. Tiki mana! Lasang-lasa yung pandan. Lasang-lasa yung pandan, pero hindi naiiwan yung lasa ng champurado. Still champurado. Bukod sa ube, syempre doon tayo sa OG. Chilled triple chocolate champurado. Anyone? Pero kung gusto pang mas i-level up, pwede yung gawing halo-halo. Lalagyan lang ng ice cream. 3 scoops. Tatlong ano. Yes, ma'am. Medyo may katigasan lang ang Yes, hindi yung masyado. ulo. May katigasan lang yung ice cream. Ice cream natin. Munggo at beans, champurado na, halo-halo pa. Ano pa? Ayan na. Ano pa ang gusto? Talaga so unique, pero Pinoy. Dahil ang champurado is Pinoy na Pinoy, di ba? Sama-samahin na natin siya. Yes, Yan. lahat. Yes. Oh, yan. So creamy. Alamin naman natin ang pulso, panlasa ng masa. Tinikman ko yung obe kung anong lasa. Masarap po siya. Pwede pala yung champurado na obe sa malamig po. Lasang-lasa po siyang obe. Mahilig talaga ako sa hot champurado, pero first time ko itong natikman, ang sarap pala. Medyo sticky, pero kasi nagbe-blend siya doon sa milk.
Mabibili ang mainit na champurado mula 40 hanggang 94 pesos depende sa flavor at size. Kung bitin pa yan, meron ding isang timba o bucket size na pwede sa hanggang 5 katao. Kung chilled champurado naman ang trip, mabibili ito ng 85 pesos. At 130 pesos naman kung ile-level up sa halo-halo. Ang negosyong champurado, pandemic baby daw ni Oyet. Kasi during that time, may mga pwesto tayo sa mga malls ng iba-ibang food concepts. And unfortunately, was closing one by one during that time because of the absence ng food traffic. So we were so worried about our employees then because if that happened talaga na totally mag-close lahat, kumbaga yung sustenance natin, even our employees would be compromised. Ang panibagong negosyong naisip, hindi lang malapit sa kanyang puso, pati na rin sa mga Pinoy. So we thought of something na, that will give warmth to the heart of the people. Kasi during that time, very anxious lahat ng tao because we didn't know what will happen, no? Kaya parang I thought of, family, yung home, tapos yung simpler time. Tiyamba naman daw na hindi malaking puhunan ang kailangan sa negosyong champurado. So yung capital naman natin is not that big kasi champurado nga lang is very low investment lang siya. But we started with 20,000 kasi nga sa mall natin na-introduce. So like we need to purchase collaterals, and stuff like that. Pero hindi raw mainit ang pagtanggap sa kanilang champurado sa simula. Initially, mga benta namin is just 1,000, 1,500, ganyan lang. Pero without us knowing, those 1,105 na-convert into something bigger at a later date because these people na nakabili initially, through word of mouth, nag-spread siya little by little. Makalipas ang 6 na taon, champion na kung kumita ang champurado ni Oyet. A month naman, mga 6 figures yung natin, nagiging income natin. Parang if you have the conviction that your product will really make it because masarap siya, quality siya, never give up. Kung naghahanap ng inspirasyon, baka ito na ang solusyon. Isang produktong handa sa anumang hamon at hindi natitinag kahit anong panahon. Kaya bago mananghalian, mga business idea muna ang aming pantakam at laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po, Susan Enriquez para sa Pera Paraan.